Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo mga ka-antrep? Kung bago ka lang sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick naman please ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo tuwing may mga in-upload po tayong bagong video. Shoutout po sa lahat ng bago dito. At kung bago ka lang po, ang pinag-uusapan po natin dito ay tungkol po sa motor parts business and accessories and sa mga nagsisimula or pasisimula pa lang sa motorcycle and repair shop. Ayan, konting tips and advices and mga sharings po regarding po sa ganitong klaseng mga negosyo at mga related po na mga usapin bilang mga nasa ilang taon na rin po ng nasa motor parts business and accessories. So, 2025, ayan, may dalawang branch po kami. At malaking tulong po dyan ang pagkakaroon po ng mga suppliers. Talagang masasandalan, masasabi kong masasandalan kasi hindi po biro ang nasa motor parts business and accessories po. Hindi biro po ang kapital at napakahirap po humanap ng mga suppliers, mga pyesa, ganon. So, isi-share ko po sa inyo dito ay isi-share ko po dahil po may mga kumontak sa akin ng mga suppliers, mga malalaking suppliers, at isi-share ko po sa inyo kung ano ba yung mga kondisyon kapag nasa mga malalaking suppliers ka na para maka-avail ka or kumbaga makakonect ka sa kanila at mabigyan ka. Syempre kapag nandoon ka na sa mga malalaking suppliers na direct na sa mga importer ay unang-una doon yung terms na pinag-uusapan. Yun po ba yung haba ng utang, kung gaano katagal? 90 days, 120 days, 150 days. So, yan yung pinaka the best talaga na perks, kumbaga, kung tayo po ay makakasandal sa mga malalaking supplier. And then, syempre, sa presyo, napakalaking bahagi nun ang pagkakaroon ng, kumbaga, best price or talagang sasabi natin na medyo kikita tayo na maganda at medyo maibibigay natin ng medyo mabababa dun sa ating mga customers dahil medyo mababa yung presyo na kuha natin dahil nga nakadirect na tayo. So, related ito palagi po dun sa palaging may tanong, shoutout na rin dun sa nagtanong na ang kanya daw pwesto ay government owned na na lupa, nagre-rent lang sila, kailangan pa daw ba nilang kumuha ng business permit? And the answer is very loud and clear na yes po. Kahit po hindi sarili ninyo yung lupa, hindi sarili yung building, ang pinag-uusapan po dito ay ang permit po ng inyong negosyo para kayo ay legit po na may business or legit na may nag-exist na ganyang klaseng business na naka-under your name. At marami po tayong mapagagamitan ng ganitong klaseng kapag kayo po ay may business permit, napakalaking bagay po nun. So, number 1 na dyan, of course, you are legit, hindi ka basta-basta na marereklamo ng mga kakompetensya mo, hindi ka basta-basta pag-iinitan ng munisipyo, ng BIR kasi nag-ooperate ka ng business na hindi ka nagbabayad ng taxes or wala kang permits, at magagamit po natin siya sa paglo-loan. Alam nyo po ba na ang daming pagkakataon, ilang beses na ako nag-loan, isang beses sa DTI, tatlong beses sa BDO, at yan po ay dahil ako ay may business permits. Ginagamit po yun every time na maglo-loan ka, yun po ang pambala natin. At ngayon nga po, isi-share ko sa inyo, dahil sa malaking supplier na, direct supplier na, kumbaga, kumontak or nag-offer sa akin nitong mga pyesa din nila, ng kanilang mga items, ng kanilang mga products. So, nag-usap nga kami at may mga requirements po silang hiningi sa akin para maging legit na rin sa kanilang company yung aking halimbawang business para na maging maging partner or kanilang maging customer. So, ano-ano ba yung hiningi? Ayan, magka-PM pa kami. Ayan, send ko na yan. So, alam nyo kung ano na yan. Okay. Hiningian po ako, first of all, of course, business permit. Yung updated. Siyempre, kaka 2025 lang, 'di ba? So, yung latest, dapat hindi yung paso o yung expired na business permit ang inyong isubmit kapag hiningian ng mga supplier. Yung latest, yung na-renew na. Of course, that's 2025 at nandito yung ating mga plate. Ayan, since tatlo yung business natin, sinend ko yung tatlong business plates natin na yan. Yan.
2025 na po yan. Ayan. 2025. Next na hiningi sa atin, business permit. Kaya of course, sinubmit natin yung ating DTI. Ayan, DTI. Itong isang DTI na ito, ayan, para yan sa dalawang branch. At itong isa, since repair shop, ay para ito sa repair shop. Ayan, kaya dalawa yung DTI na na-submit ko. Ayan, ito at itong isa. Ito siya. Iyan. Yan siya. Next, ang hiningi of course kasama ng DTI, kasama sa pagbuo ng business permit ay yung ating COR or Certificate of Registration sa BIR. Ayan. COR ng sa dalawang branch kasi magkaibang barangay kaya dalawa din yung Certificate of Registration. Ito siya. Next ay hiningian din ako ng of course mga valid ID. Kaya ayan, 3 valid ID, driver's license. Meron tayong TIN number at yung ating SSS. 3 yung aking sinubmit. Next, ang hiningi sa akin ay list of suppliers as reference nila. So, since nga nasa Manila na ito at hindi na kumbaga malayo, hindi accessible para i-CI-pat tayo personally ng kanilang kumpanya, ayun. Reference ng supplier, contact number at pangalan ng company na atin pang ibang suppliers. And then, picture ng ating business. Yan, kung saan ang location ng ating business. Sasubmit din yan. Yung itsura ng store. And of course, the check, kung anong available na check na ginagamit natin. So, meron akong BDO. Ang kailangan po kasi dapat may check kasi usually sila ay nagpapa-issue po ng post-dated check. So, ano ba yung ibig sabihin ng post-dated check? So, halimbawa, kung pinautang ka ng kumpanya na yun ay 90 days. So, halimbawa, i-deliver ngayon 20. So, after 90 days, yun, i-date mo yun siya, yung check na ibibigay mo pauna, pero naka-date pa siya after 90 days or within 90 days doon sa napag-usapan nyo ng terms. Kasi, wala na akong na-encounter so far, simula mga 2010 or 11 yata na nagbibigay ng consignment. Talagang pahabaan na lang ng terms. Magulo kasi yung consignment although, pabor siya talaga sa sa mga may store or sa mga naka-retail, pero masyado siyang magulo or hassle masyado siya sa mga supplier. Kaya ang ginawa nila, so habaan na lang nila ang terms para sa wala nang magko-consign. So ganun po ka-importante ang business permit at ganun din po ka-importante ang pagkakaroon ng checking account. Kasi yun yung mga sinasabing bala natin. May mga nagko-comment sa video natin na cash to cash basis where sana all, pero dito kasi sa amin medyo malaki, hindi namin kaya siyang i-cash pag deliver or pag hatid nung mga aming mga pyesa. Hindi ko talaga siya kayang i-cash dahil siguro medyo may kalakihan na rin. Alam nyo naman na yung nakaraan nga may humula dun sa ating items, 39 bucks at yung mga how many pieces of tires yun na nasa 200 plus, yun lang yun, 39 bucks of oils lang, kulang pa at yung tires na yun, kulang pa nga yun siya sa mga na-order ko, wala nga yung mga 350 by 17, mga ibang malalaking sizes, so yun lang alone, diba, nasa 200 plus, so hindi namin kaya ang COD sa aming mga dumarating na mga pyesa. Kaya talagay, yan ang sinasabing nakautang kami, good thing doon kasi kapag halimbawa naubos siya nang wala pa 3 months talagang wala kang nilabas na capital, para na rin siyang naging consignment na ikaw na lang nag-display, nagtinda, tumubo, kumita, pero hindi mo siya inilabasan ng sariling puhunan. Binalik mo lang ang puhunan galing doon sa pinagbentahan mo. So, yun po ang importansya ng pagkakaroon ng business permits kasi
once na ikaw ay lumalago na rin at medyo maispatan ka na rin ng mga malalaking suppliers, kapag nagpaikot sila ng mga ahente, hihingian ka lang ng mga business permits, yun yung updated mo na renewed business permit, COR, Certificate of Registration, yung iyong DTI, and then your valid ID, and then your bank account, kung anong checking account mo, ayun, tapos DTI, IDs. So, yun lang mga ka-antrep, kaya ganun po ka-importante ang pagkakaroon po ng business permit. Either ikaw ay nagre-rent or owned mo po, importante pa rin ang business permit kasi magagamit natin siya sa mga loans or sa mga malalaking supplier sa pagpapalago po ng ating business. Pero kung ikaw po ay baguhan pa lang, halimbawa, kakastart mo pa lang, hindi mo naman kailangang kumuha ka kaagad ng business permit kasi kailangan mo ring mag-try and error. So, maybe next year, after 1 year of operation, ayun na, kapag sigurado ka na at tingin mo na magpo-for good ka sa business na yan at kumikita at parang gusto mo na talaga siyang i-pursue din, so that's the time na kumuha ka na ng business permit para magamit mo siya for the future use at for the success of your business din. Kahit na actually, yung mga halimbawa, mga nasa mga food line of business, mga nasa plastic wares, yung mga suppliers nila nangangailangan o nagre-require din siya kanila ng mga PDC. Kaya ayun po, kuha kayo, open kayo ng mga checking account ninyo para magamit po ninyo siya sa inyong mga supplier. Yun lang, sana nakatulong. Kaya thank you so much and see you on my next video. Comment nyo lang po kung may gusto kayong itanong or pag-usapan na pwede nating mapag-usapan dito sa ating channel. Bye-bye!